sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos at napopoot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maiibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang kapatid. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong katarungan o Diyos siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Inaagaw niya sila sa kamay ng mararahas, sa kanya ang buhay nila'y mahalagang hindi hamak. Sa tuwina siya naway idalangin nitong bayan, kalingain nawa ng Diyos pagpalain habang buhay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Naway yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari nawa pagpalain kaming lahat, tulad niyang pinagpala. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalunbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Holy Eucharist Parish, Munuoc, Parañaque City. Halina po at pagsaluhan, pagnilayan at pagdasalan natin ang salita ng Diyos, salita ng buhay. January 6 na. So practically nakaisang linggo na tayo sa bagong taon na 2022. At siguro sa karamihan ng tao, sariwang-sariwa pa sa kanilang alaala ang kanilang tinatawag na New Year's resolution. Ito ay mga balak o mga pangako o mga bagay na plano nating gawin para sa bagong taon, para sa ikabubuti ng ating sarili. Ito man para sa healthy living, ito man para maging maayos at maging mabungang ating career, ito man sa mabuting pakikitungo sa kapwa-tao,
o para sa pangkalahatan na kaayusan at kabutihan ng ating pagkatao at ating kalooban. Pero sabi nga nila, may nakita akong post kanina sa Facebook, ang New Year's resolution daw good only for 2 weeks, no? So pagdating ng mga banda piyesta na Santo Niño onwards, balik na naman tayo sa dati nating ugali last year. Kasi either kinalimutan na natin yung mga balak o pangako nating New Year's resolution, or talagang tinamad na tayo at iniisip na natin, walang mangyayari, siguro kung hindi ko rin naman matutupad yung mga resolutions na to, kung hindi ko naman magagawa itong mga balak na to, magkalimutan na lang tayo, next year na lang. Naisip ko yun kasi yung ating ebanghelyo ngayong araw na ito rather, ay napaka-pamilyar na sa atin. Siguro lalo na po yung mga bihasang nagbabasa ng Bible o nagsisimba lalo na tuwing Christmas, pag Holy Thursday sa ating mga diocese, narinig na natin itong ebanghelyo na ito. Yung unang pagpapahayag ni Jesus ng kanyang sarili at ng kanyang misyon sa sinagoga sa kanilang bayan sa Nazareth. Pero gusto ko pagtuunan ng pansin yung isang kataga dito. Sa English po, no, pagkabasa ni Jesus dun sa buong kataga mula sa book of the prophet Isaiah, sinabi niya, "Today, the scripture passage is fulfilled in your hearing." Maganda sa Tagalog, no? Isinakatuparan ang kasulatang ito ngayon habang nakikinig kayo. Ngayon. Nung tumayo si Jesus doon sa sinagoga ng Nazareth at pinahayag niya na sumasa kanya ang Holy Spirit, hindi niya sinabing bukas mangyayari yung kalooban ng Diyos. Hindi niya sinabing nangyari na noon ang plano at kalooban ng Diyos. Sinabi niya, yung plano, pangarap at gusto ng Diyos mangyari ay nangyayari ngayon. Ora mismo. Sa puntong yon, habang nakikinig yung mga tao, kumikilos na pala ang Diyos. Sa oras na yun, habang nakikinig yung mga tao, nangyayari na yung pangarap ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa oras na yon, sa eksaktong minuto na yon, na nakikinig ang mga tao, gumagawa at kumikilos na ang Diyos sa buhay ng mga tao sa paligid ni Jesus. At ito'y nangyari sa pamamagitan ni Jesus mismo. Ngayon. Hindi kahapon, hindi bukas, ngayon. At siguro magandang paalala sa atin yan, kung meron tayong mga resolution sa buhay, kung meron tayong mga balak o plano para ayusin at gawing matiwasay ang buhay natin, ang pakikitungo natin sa kapwa-tao natin, ang ating trabaho, ang ating pag-aaral o ating bukasyon mismo, huwag na tayong magbalik tanaw sa nangyari noon. Hindi na natin maibabalik yung nangyari noon. Siguro matututo tayo sa mga pagkakamali natin noon. Siguro magpapakasenti tayo sa mga memories ng nagdaan, pero di na natin mababalik yon. Pero hindi rin man masyado tayong forward-looking, ang tinitignan natin yung mangyayari bukas. Madalas kapag nangyayari yan, napapraning na tayo, natatakot tayo, kinakabahan tayo, at sa sobrang kaba at takot natin, napaparelisa tayo, baldado tayo bigla, hindi tayo makakilos kasi what if ganito mangyari? What if ganyan mangyari? What if hindi maging maayos ang kalabasan nito? Hindi tayo kikilos. Ang paanyaya ng Diyos, live the present moment. Ano ang tawag ng Diyos ngayon? Ano ang hinihingi sa atin ng Diyos ngayon? Anong pwede nating gawin? Anong pwede nating ikilos ngayon? Dahil ito yung pinaka-moment na hinihintay ng Diyos para sa atin at ito yung moment na binibigay niya para sa atin na mamuhay tayo ng tapat, mamuhay tayong totoo, mamuhay tayo na maayos dahil learn from the past, look forward sa future, but God's providence happens now. God's plan and purpose happens now. Kaya siguro magandang pagnilayan natin at pag-isipan. Tanungin natin sarili natin, nag-New Year's resolution pa ba tayo? Kung tayo man ay gumagawa ng resolutions, have we really tried today to put these resolutions into action? O kung hindi naman, anong pwede mong gawin ngayon para mamuhay tayo na matiwasay, para mamuhay tayo na mapayapa, para magkaroon tayo ng kabuluhan yung bawat araw ng buhay natin? Let us ask for that grace. At sa ating panalangin, itaas natin kay Lord yung mga plano natin, yung mga resolutions natin para sa bagong taon, yung mga nilulook forward natin sa New Year na ito.
upang hindi lang sarili nating diskarte ang mamayani, kundi mangyari ang kalooban ng Diyos para sa atin sa moment na ito. Diyos naming makapangyarihan, salamat po sa biyaya ng isa na namang bagong taon. Alam namin na medyo challenging ang pagpasok nitong bagong taon para sa amin at para sa buong mundo, pero nagtitiwala kami at naniniwala na hindi mo kami pababayaan, patuloy mo kaming sinasamahan sa pagpasok namin sa bagong taon na ito. Panginoon, hinihiling po namin, matuto kami sa mga nagdaang karanasan namin, sa mga nangyari last year at sa mga nagdaang pang taon. Lord, tulungan mo kaming magtiwala na kasama mo namin kayo sa pagpasok namin sa mga darating na buwan, mga darating pang taon. Pero higit sa lahat, Lord, tulungan mo kami na makita ko ano ang tawag ng ngayon, ng moment na ito. Ito man e paanyaya magpatawad sa kapwa, paanyayang kausapin yung mga taong napalayo sa loob namin, ito man ay magsipag sa aming pagtatrabaho o pag-aaral, ito man ay pagtulong sa aming kapwa-tao, o baka gumawa ng paraan para sa aming sariling kalusugan, para sa ikabubuti na aming puso at kalooban. Lord, turuan niyo po kami at tulungan mo kami na makita ko ano yung pwede namin gawin ngayon. Dahil sa moment na ito, sa pagkakataong ito, binibigyan niyo po kami ng grasya para mamuhay, hindi lang ayon sa diskarte namin, kundi ayon sa plano at purpose mo para sa aming lahat. Kaya hiniling namin, Panginoon, na gabayan at samahan niyo po kami sa New Year na ito, kasama ng iyong anak na si Jesus, sa biyaya ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. At yan po ang ating pagdiniling ngayong January 6, unang linggo po ng bagong taon, unang week ng bagong taon na ito. Shout out po sa mga gumagawa ng New Year's resolution at medyo nanghihinawa na. Kapit lang, kaya natin yan. Talagang pagtuunan lang natin ng pansin at talagang konting perseverance, konting tiyaga rin, konting pasensya sa sarili at alam ko magagampanan natin yung mga balak natin sa taon na ito. Kung tapos ka sawa ka ng gumawa ng New Year's resolution, huwag kang magpakakampante. Marami pa tayong dapat gawin, marami pa tayong pwede gawin sa bagong taon na ito. Kaya po, we are inviting you to follow us, to support us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Ako po si Father Jeff Manlapig ng Diocese ng Parañaque. Baunin niyo po ang pagpapala ng Diyos para sa inyo as in ngayon.